Sa mobile, idol school, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at tipikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa mobile, Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo. Sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos na Yes, Lord. Hallelujah, Father God. In the name of Jesus, to the help and the power of your Holy Spirit, once more, Panginoon, narito po kaming magkakapatid kay Kristo at kami po ay makikinig sa pag-aaral po na gagawin tonight. Maraming salamat po sa aming pastor na siyang magtuturo po sa amin sa gabing ito. Thank you, Lord, na ikaw po ang magbubukas sa aming mga puso, spiritual eyes, spiritual ears as we listen to your words, Lord. Magkaroon po ito ng impact sa aming mga buhay. How important, Lord God, the ministry na pangunahan sa youth, Lord, especially because they are the next generation. And we thank you, Father, sa bawat isa na narito. Patuloy po na ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin. And as you see our hearts, Lord, salamat po, Panginoon, that you search us, na kung may nagagawa po kaming kamalian sa iyong harapan, na ipapahiya ka namin in somehow, in some ways, Lord, forgive us, cleanse our heart, purify us. Yun po ang aming minimithi na kami po, Panginoon, kahit na kami ay nakikinig sa gabing ito, naroon nga po, Panginoon, na makaabot sa iyong banal na trono, ang pumunti namin ginagawa para po sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po sa bawat kaluluwa, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, and equip us, Lord, empower each one of us through your Holy Spirit. Maraming salamat po, magamit po namin ang lahat ng aming matututunan para po sa iyong kaluwalhatian at kabanalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang gabi po sa lahat. Hallelujah. So, ito po ay pangalawang session na po natin sa CE2. So, welcome po sa ating klase ng Christian Education 2, Building a Strong Youth Ministry. So, yun po, mga ilang araw din po tayo, or ilang weeks po, na hindi po tayo na lesson. Yun siya po, dahil medyo busy po yung lingkod. Now po, sa huli nating napag-usapan po ay yung ating chapter 1, yung introduction of youth ministry. And then ngayon po, ang ating pag-uusapan ngayon, sa chapter 2 ay engaging youth through biblical teaching. Okay. Hindi ako nakikita. Ano ba ito? Hindi lumalabas yung aking mukha.
Wait lang po ha. Hindi kasi lumalabas ang aking mukha. Ayun. Sige po. And then, yung chapter 2 po natin ay engaging youth through biblical teaching. So, paganda po ang ating pag-aaralan sa Christian Education 2. Palalim po ang ating matutunan. Ano po? Kasi po ay napakaganda po ng ating tatalakayin dahil po ay ito po ay patungkol po sa pag-aaral ng Biblia, no? Kung paano po tayo ay gagawa ng lesson. Maganda po 'yun. Itong ma-engage ang ating mga kabataan patungkol sa salita ng Diyos ay napakalaking tulong sa youth ministry po natin sa ating iglesia. So talaga pong lalakas po ang ating mga kabataan dahil po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Sabi po bang itong lesson na ito ay talagang subok po ito? Kasi po ay hirap pong magpapaunawa sa mga kabataan kung talagang wala po silang malalim na pagkakaunawa sa salita ng Diyos. Kasi marami pong mga iglesia ngayon na anong tawag nito ay nai-engage ang kanilang mga kabataan sa pamamagitan ng mga ministry sa loob, no? Halimbawa sa mga music ministry, ayon, sa mga ibang department ng music ng youth ministry, ng youth department, pero yung pong ma-engage po sila sa salita ng Panginoong Diyos ay marami pong mga churches po na halos hindi po napagbigyan ng pansin, ano po, na laliman pa ang kanilang pag-uunawa. Ang iba nga pagdating sa outreach, yung mga kabataan ay nagtutulakan pa na kung sinong mag-opening prayer, sinong mag-closing prayer, yun. Minsan pahirapan pang ikaw muna magsalita ngayon, mga ganun po. Pero ito po, sa pamamagitan ng ating pag-aaral ngayon sa chapter 2 na ito, so atin pong may explore kung paano po ang effective engage ng mga kabataan through Bible biblical teaching po, mga kapatid. So, meron po tayong tatlong ating pong pag-aaralan ngayon. Ano po, hopefully ay akong matatapos to, no? Kasi medyo mahaba siya. Yung 3 main section po ng ating pag-uusapan ngayon, developing biblically sound lesson, and then interactive teaching methods, and then using media and technology in teaching. So, mga kapatid, malinaw po ba ako? Opo, Pastor. Opo. Ayun, salamat po. So, in section A po, yung developing biblical sound lesson, ito pong pag-aaral na ito ay walang iba po ay nanggagaling po sa Biblia. So, ang pag-aaral po kasi ng tama ayon doon sa Biblia ay malaki pong effect sa status ng isang tao or lalo na po sa ating mga kabataan. 'Yon. So, ang pag-aaral po nito ay para malaman ang mga katuruan o prinsipyo ng Diyos na walang iba pong aklat, no, na makakapagsabi patungkol sa principle ng ating Panginoong Diyos, kundi yung Biblia lang po. So, kabilang dito po ang pag-unawa sa mga mensahe ng Diyos. So, yun nga po, bakit ba ito mahalaga? Why is important? Yun po yung pinakauna nating tanong sa atin, no? Bakit ba kailangan itong turuan pa yung ating mga kabataan kung paano sila gumawa ng lesson or mag-share ng Word of God? Kasi po, pwede naman sigurong sumimba lang sila, pwede naman sigurong sila ay anong tawag nito, sila ay kasama lang, no? So, yun nga po, sinasabi nga po ng marami na
sila po ang mga kabataan po ay ating susunod na henerasyon. Next generation daw po. Pero meron din pong nagsasabi na now generation na. Okay, so mahalaga po na dapat mabibigyan po natin ng kahalagahan ang ating mga kabataan sa ating mga iglesia. So, creating lessons grounded in the Bible ensure that we are teaching truth and providing a solid foundation for youth. Yun. So, kapag nag-aaral tayo ng mga aralin batay sa mga turo ng Biblia or nanggagaling talaga sa Biblia or hango sa Biblia, po, bigyan natin ang ating mga kabataan ng tama na impormasyon at isang matibay na batayan upang ma-develop ang kanilang mga belief, ang kanilang mga paniniwala, at yung kanilang kahalagahan as kabataan, no, maiintindihan po nila, no, ang kanilang purpose as a youth, no? Kasi po yun po ay atin pong nakikita doon sa mismo sa Biblia. So, ito po ay parang ano po ba, para bagang gumagamit tayo ng isang mga matibay na mga materials or yung mga standard materials po na para gagamitin natin sa ating pamamahay, no? Talagang standard material po ng bahay, di ba? Nakikita po natin or yung daan lang po, yung ating mga highways ngayon. Pag standard po ang inilagay diyan, matibay ho yan. Kaso lang yung ating mga kalsada ngayon, lalo na po sa amin sa Quezon Province, talagang sa tingin ko po ay substandard. No, ang bilis masira, no? So ganoon din po sa life ng ating mga kabataan kung bibigyan po natin sila ng standard na po na karunungan, katotohanan na gagaling sa Biblia, maaaring titibay po sila, no? Kasi nauunawaan po nila kung ano po ang kanilang purpose, bakit nandito sila sa iglesia, no? Or lalo na kung maalaman nila ang kanilang mga iba't ibang kaloob. So, kailangan po mga kapatid na standard, no? Why is it important? Kasi po dapat po ay itinuturo natin yung totoo, no? Katotohanan. Minsan po kasi may mga churches na medyo light, no? Kasi baka naman pag nasabihan mawala, para bang iniingat-ingatan nila yung kanilang mga kabataan, baka naman pag nasabihan mo ay anong tawag nito, aalis na, manlalamig. Sa amin po, mga kapatid, ay talagang tinuturo po talaga na po kung ano po ang dapat nilang gawin. Hindi po pwede yung yun ang gusto nila. No? Kasi po, kahit ako, hindi naman po pwede kung ano po ang gusto ko para sa kanila. Lahat alam po natin yan na isa lang po ang ating pinapaniwalaan, isa lang po ang ating source ng ating mga ginawa, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ano po? So, tinuturo natin yung tama sa kanila para maituturo din po nila ng tama. Ano po? Kasi baka naman maiba, no? Pagdating ng ilang generation, baka yung kinain na halimbawa lang po, yung kinain ni Ebang prutas ay pagdating ng 5th or 6th generation ay magiging apple na, no? Ang itinuro mo ngayon ay bunga. Ang kahoy na yun, walang pangalan, no? Baka pagdating ng 6th, 5th or 10th generation ay maiba na. Kaya po napakahalaga po mga kapatid, no? Maganda po ang ating topic na ating pag-aaralan ngayon. Kasi kung tinuturuan natin ang mga kabataan natin tungkol sa katapatan at yung kabaitan gamit ang mga kwento or nanggagaling sa Biblia, so matuto sila ng talagang mahalagang aral, hindi po peke. Ano po? So dahil tayo po ay Bible-based, binibigyan natin ang ating mga kabataan ng isang matatag na maasahang pinagmumulan ng karunungan at patnubay. So, ito po din ay makakatulong, no? It also helps in fostering
a deeper understanding, yung malalim na pagkakaunawa, no? And connection with God's Word. Yun po ang mahalaga. So, sa paggawa ng mga bagay nito, mga kapatid, mapapatibay natin ang ating mga kabataan, ang kanilang kaugnayan sa Panginoong Diyos at magkakaroon sila ng mas malalim na pagkaunawa sa kanilang pananampalataya. Kaya po, developing biblical sound lesson ay napaka-importante po, no, sa ating ano. So, pangalawa po, no, una po ay bakit mahalaga, pangalawa po ay step to develop a lesson. Yon. So, paano tayo makabuo ng lesson? So, yun po. Maraming ano po, maraming mga kabataan sa atin na talagang kailangan nila, no, na malaman kung paano sila gumawa ng mga lesson or matuto. Kasi po, ang pagwiwin ng soul po, mga kapatid, ay mas maganda yung maipaliwanag nila ng maayos. No, kasi po, may mga taong sinisiran mo, minsan kasi bumabanat na agad tayo ng impyerno, ayon dun sa Biblia, kung ano lang po ang nakikitang verse, tapos babanatan natin silang ganun. Meron po tayong mga sinisiran na mga kabataan din na hindi rin masyado nakakaintindi ano po, ng mga patungkol sa Biblia. Kaya po, napakahalaga kung paano po natin i-develop yung ating mga, o paano tayo magbuo ng mga lesson, mga kapatid. Okay, so una-una po, para makabuo at makapagbuo tayo ng maayos na mga aralin, ang gagawin po natin is to pray, no, and prepare. So prayer and preparation, mga kapatid, ang mahalaga, no? Una-unang dapat nating gawin. Kasi po, sa ating buhay po, una-una, wala tayong kakayahang magbago ng tao, no? So, dahil po sa panalangin, dahil po sa, halimbawa, nananalangin tayo, and then tumugon ng Panginoong Diyos, and then nag-reveal siya ng mga lesson, and then yun ang i-prepare po natin. Minsan po, dahil gusto nating makawin ng soul, minsan tayo ay gumagawa ng sarili nating kaparaanan para mawin po natin, maakay natin sila. Minsan gumagamit tayo ng pera, pinapa-snack natin sila, or nililibre natin sila, nasama natin sila sa mga beach, yon, o sa mga resort, no, para mainggan nyo. Pero hindi po yon ang unang paraan po para mawin po natin sila, mga kapatid, or makabuo tayo ng magandang ugnayan sa kanila. Una po, para makapag-share tayo ng maayos sa kanila, kailangan po natin ng panalangin at saka yung paghahanda. At sabi nga po ng isang nagko-quote by Benjamin Franklin, sabi niya, if you fail to plan, you are planning to fail. Sabi po yan ni Benjamin Franklin, or Benjamin Franklin po. So, sabi nga po, kung nabigo kang magplano, talagang nagpaplano kang mabigo. So, ito po ang prayer. No po, bakit kailangan natin ng prayer, and then bakit kailangan din natin ng preparation. Okay. So, ang prayer daw po ay, prayer is when you talk to higher power, no? Kagaya ng ating Panginoong Diyos. And tayo po ay hihingi sa Kanya ng tulong at gabay at lakas. Yun po yung prayer. Is when you talk to a higher power, like God, and ask for help, guidance, or strength. Okay. So, yun ang prayer. Ang preparation naman po, ano po yung preparation? So, ang preparation po, on the other hand, is all about getting ready for whatever is coming up. Okay. So, alam po natin ang pagulong sa atin. Paglaro. Pakimute na lang daw po. Okay, thank you. Ayan.
So kapag pinagsama natin ang panalangin, yung prayer po at saka yung preparation, ibig sabihin po hindi ka lamang humihingi ng tulong mula sa Panginoon, no? Ngunit nagsisikap ka ding matiyak na handa ka sa anumang darating sa buhay mo. Yun po yung kung pinagsama natin. Kasi po, begin with prayer, asking God for wisdom and guidance. Okay. So, kaya po, mahalaga po ang devotion, no? Devotional prayer po sa mga kabataan. Yan, begin with prayer while asking God for wisdom and guidance. Now, kaya po, napakahalaga po ng devotional prayer. No, sa aming church po, talagang yung devotion po ng bawat kabataan, kasi meron kasi silang group, no? Para madali pong ma-monitor, no? Kasi medyo madami sila, sa isang grupo lang mahirap ma-monitor. So dinidivide po namin 'yon. So naka-monitor po siya. Ang ibig sabihin, pinapasubmit po namin sila ng mga devotional prayer nila. Sinusulat nila doon sa journal, notebook nila, kung ano yung verse na binasa nila, and then ano po yung ano yung natutunan nila, no, sa verse na yon, tapos isasubmit po yun sa leader. Okay, araw-araw po yun. So amin po silang tinitrain ng madaling araw. Tapos meron po silang, depende na po sa mga leader yon, may mga cut-off sila kung anong oras sila magbibigay ng kanilang journal. Pipicturean nila yun, isasubmit doon sa mismong leader or discipler para makita talaga na meron silang devotional prayer. Kasi po, napaka-importante po talaga mga kapatid. Kasi kung wala tayong ugnayan sa Panginoong Diyos, parang tayo lang gumagawa ng paraan kung ano po ang ating gustong i-lesson, no, sa kanila. So, mas maganda po na nanggagaling sa Panginoong Diyos kasi po, alam ng Panginoong Diyos ang mga situation ng mga kasama mo or yung sa group mo or sa mga sa mga youth, no? Halimbawa, yung mga youth na yun ay meron pong hindi magandang karanasan. Okay? And then, hindi mo naman alam kasi hindi man kayo nagpapangita, hindi naman kayo araw-araw papangita, or hindi naman kayo magkasama kahapon. So, halimbawa, magpapangita kayo bukas or meron kang gustong i-share sa kanya, mas maganda po, mga kapatid, na talagang kailangan po natin manalangin sa Panginoong Diyos. Kasi po, alam ng Panginoong Diyos kung ano ang kayang kalalagayan. Alam ng Panginoong Diyos kung ano po ang dapat nating i-share sa Kanya. Okay po? So, yun nga, pinapasubmit po namin. Kahit mga bata po, talagang amin silang pinapractice na talagang sinasanay po namin sila para magkaroon po sila ng matrain, no, ang kanilang habit, no, sa prayer po. So alam ko po, marami po ako nakikitang mga medyo may edad na hindi sila sanay mag-devotion, no, hindi sila sanay manalangin, hindi sila sanay maghanda kung ano pong kanilang anong response ng Panginoong Diyos. Basta ang iba nananalangin lang. So alam ko po na pagdating sa prayer, alam ko po, two-way communication po. Hindi po pwedeng ikaw lang nagsasalita, ang Panginoong Diyos ay hindi. Lagi po yung nagre-respond po ang Panginoong Diyos kung ano po ang ating pinapanalangin sa Kanya. Then, kung nagre-respond siya, yun po ang ating gagawin. Yun ating ihahanda, no? Yung mga response sa Kanya. So siguro po, dahil po ay nakikita ko maraming mga medyo adult na hindi sila sanay mag-devotion. Kasi po, siguro dahil hindi po sila sinanay. Marami po, pag sinabi nito mag-devotion, pwede bang ganito na lang? Yan, marami silang mga rason. Pero kaya po, mas maganda sa ating mga kabataan pa lamang ay atin na silang i-train. No? Sabihan natin sila ng tama. Kasi po, yun po ang dapat nilang makagisnan, no? Kung hindi man nila alam yan noon, so ngayon po, hallelujah, sa pamamagitan ng ating pag-aaral,
atin pong mai-apply sa kanila kung ano po ang dapat, no, para magiging strong po ang ating mga youth, no, lalo sa youth department. So ayun, identify the key. Next slide po. Identify the key biblical theme or topic you want to teach. Ayan. So, yun po yung note number 2, no? Identify the key biblical theme. Tama po. Biblical theme or topic you want to teach. So, yun. Ituturo po natin sa kanila na dapat alamin nila ang pangunahing idea o paksa mula sa Biblia na nais po nating ituro sa iba. So, doon po ang pagpili po ng isang particular na mensahe o aral mula sa Biblia ay napakahalaga para masiayos po natin ang ating pagpapaliwanag sa kanila. Ano po? Kasi po, tingnan mo po, kung meron kang kausap, kung maganda po siyang magpapaliwanag, detalyado, para ba parang sarap niyang kausap. Pero kung yung kausap mo po ay parang iba ang kanyang, ang kanyang sinasabi, parang nakakatamad. Ano po? So, maari po natin ituro ang patungkol sa pagpatawad. Halimbawa, may pag-aralan natin, pagmamahal o pananampalataya ay batay sa mga turo sa Biblia. So, yun po, ito ay makakatulong sa atin na pagtuturo kung ano po ang gusto nating pagtuunan ng pansin kapag magbabahagi po tayo ng salita po ng Diyos sa iba. So, ano pa yung note, no? Take note po na study the relevant Bible passages in depth. Yung pag-aralan po ang kaugnay ng mga talata ng Biblia ng mas malalim pa po, no? Upang maunawaan natin ng mas malalim sa salita ng Panginoong Diyos, pwede po kayong magtanong sa inyong mga leaders. Okay? Kung hindi talaga natin kaya ang ating nabasa, lalo na kung pag nagbubuklat lang tayo ng Biblia, no, sa madaling araw, tapos lalo na nakikita pa natin puro pangalan, yun. Okay lang kung mga love, faith, gano'n, medyo madali. Pero puro pangalan ba ito? Ibig sabihin, kapatid, meron pa rin po yung revelation na gagaling sa Panginoon Diyos. Kaya, yun po, pag-aralan ang kaugnay na talata ng Biblia na talagang mas malalim. So, ngayon po ay hindi na po mahirap, ano? Kung tayo ay nakapag-aral na po ng tawag nito, ng kagaya nito, ng Bible School, may training po. Anong tawag nito? Mas madali na po muna kasi po, pwede tayong gumamit ng mga commentaries, no? Na nada-download po natin sa App Store or sa Google Apps ba yun? Meron po yung mga apps doon na mga study Bibles. Makakita po tayo doon ng mga mga resources sa online upang magkaroon ng para maunawaan natin yung mga kung ano ba ang ibig sabihin, no? So kagaya po nito, so kung meron tayong MBS po, no? Sabi nga ng naalala ko po nung sa hermeneutics, no? Sabi nga doon na stick with the context, no? So mananatili tayo doon. So ano po yung konteksto na nakalagay po sa Biblia. So alam niyo po mga kapatid na itong MBS ay ma-access po natin na meron tayong free lesson ng MBS Hermeneutics. So nandun po sa ating page, sa main page po natin ng MBS. And then meron pong pinopost po ang ating founder na si Doc Roderick doon na mga tawag ito na mga recorded po doon. Maganda po yun kung atin pong ang isa lang po talagang para matututo tayo ay talagang kailangan natin ng pagtsatsaga, no po. Maaring medyo mahaba, medyo so
Kaya tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. Kasi po, ang hermeneutics po, no, kung sa mga nakatapos na ng mga hermeneutics. Alam niyo, sa totoo lang po, ako po ay siguro 4 o 5 kuha ko na yung hermeneutics na yan. Kasi po, bawat school, bawat teacher, meron silang iba't ibang kaparaanan. Pero halos tugma lang naman po sila. Kaso lang, merong mas madaling paliwanag ng isang professor mo, parang mas nagget mo itong isa. And then, pwede mo siyang paggalawin, mas makakuha ka pa po ng mas maganda. So kung meron na kayong background patungkol sa hermeneutics, yung the art and science of biblical interpretation, kung meron na po kayong background, mas madagdagan pa po, no, ang inyong kaalaman patungkol sa pag-i-interpret ng Biblia. So, kung hindi pa kayo enroll, no, andyan po si Doc Roderick, no, si Pastor Roderick, pwede kayo mag-upload sa kanya kung kailan po yung hindi ko alam kasi alam ko tuloy-tuloy pa yung hermeneutics ngayon eh. And then mayroon ding homiletics, alam po pinagsabay niya po yun. So may mga recorded po yun. Kaya po pwede niyo pong hanapin doon sa page ng MBS po upang makakatulong pa po ng sa ating learning. So free lang po yun, manood ka lang at mag-take note po kayo doon. No? Ay kailangan ng papel, kailangan po para at least makukuha niyo po. So yun po, nauna po ulitin ko, kung meron ka na pong alam, mas madadagdagan pa po ang inyong kaalaman. So, ito po, patuloy po natin. Step to develop a lesson po, outline the lesson. Ano po ba yung outline the lesson? So, ano ba yung paggagawa ng lesson? No? Ano ba yung mga kailangan ng paggagawa po ng lesson? So, minsan po, mga kapatid, no, ating mga kabataan ay okay naman po yun, yung mag-share siya ng salita. Halimbawa, John 3:16, yung share niya doon. Alam mo po, okay po yun. Pero mas maganda po na maturuan po natin sila kung paano mag-outline ng lesson. Kasi po, para maipaliwanag ng maayos. Yun. Pa-practice yan. Iti-train po na. Hindi naman na ibig sabihin na, halimbawa, tayo nag-enroll ngayon, pwede natin i-echo doon. Ano pwede na pag-aralan patungkol sa paggagawa ng outline ng aralin po, mga lesson. So napakahalaga po 'yan. Kahit po ako o sa iba diyan, may mga pastor po diyan, no, na napakahalaga po ng marunong ka, no, kahit papaano ang paggawa ng mga ng lesson. So ano po ba ang mga kailangan, no, para makagawa po tayo ng outline sa isang lesson. So, una-una po, kailangan po natin ng introduction. Yun. So, start with an engaging introduction. So, dapat doon po tayo magsisimula. So, ang ibig sabihin po ng introduction is typically the beginning part of a speech kung saan ipinakilala ng may akda o yung ng author o tagapagsalita, ang paksa or yung mismong subject na dapat nating i-discuss. Yan po yung introduction. Ano po? So, itong introduction po ay nagsisilbing paraan upang bigyan ng idea ang mga nakikinig or ating mga estudyante kung ano ang kanilang inaasahan. Mas maganda po yun na meron tayong introduction upang at least makikita po nila yung ma-excite po sila. No? Ito ay maaaring isang tanong. Minsan, meron nag-intro ka ng kwento o isang true to life story, ano po, o katotohanan na nag-uugnay sa kung ano po ang ating i-discuss. Yun. Dapat kailangan mo ng introduction. Hallelujah. And then, after ng introduction, dapat meron kang main points, no? Mga main points. Ibig sabihin, main idea. No? Meron ka dapat nun. So, dapat alam natin or mamimili tayo ng 2 hanggang 3 puntos
na gusto nating talakayin. Ano po? No, dapat ay bawat points po noon ay dapat supported po siya ng salita ng Panginoong Diyos. So may mga verses, ganoon, at dapat malinaw po ang ating pagpapaliwanag. Yon. Ako po ay noon, alam niyo sa totoo lang po, nung ako'y nakarating ng Maynila, nagpulay po ako ng assemblies, sabi sa ako po ay salita. Kung gagawin po ako ng Diyos, ay po, kaya nag-ang prayer, sabi ko, kung gagawin mo ako Panginoon Diyos, ay dapat ay tulungan mo ako paano ako magsalita ng Tagalog. Kasi bilang na po ang aking kahit naman yun, ang Tagalog ay bilang pa rin. So, tanay po ako sa Bisaya, o sa Mindanao. So, halos na naikot po namin dito sa Mindanao. Yan po kami ng church, pero mas ano po, mas lamang po dun sa Bisaya, no, sa Visayas and Mindanao. So nung nandito ako, sabi ko, Lord, paano kaya ito? Paano ko kaya maipaliwanag sa kanila ng malinaw? Kaya po hanggang ngayon, kapatid, parang wala akong graduation sa Bible School. Nag-aaral pa rin po ako. Patunayan po, next week, baka wala tayong klase. Kasi po, meron po akong training. 1 week po, training po yun. Or another po, training ng church planting. Mahilig po akong mag-aral. No? Kasi gusto ko pong talagang, actually lang, sa totoo lang, hindi ko alam na ako'y isang teacher noon. Kasi una-una, mahihain po akong tao. So, hindi lang ako mahihain pagdating sa mundo, pero pag nagsasalita, para bang nakakahiya. Pero, yun nga po, dahil po sa pagsisikap natin, mga kapatid, ang Panginoong Diyos po kasi ayon sa napuan, kung nagsikap, para mag-glorify God, susukutan, para sa sarili, taas mo yung sarili, para sumikat ka, patiwalay po kayo ng Panginoong Diyos yan. Hindi kanya susuportahan. So, sabi ko nga po, na dapat malinaw, meron kang mga puntos, meron kang mga main points, para at least may paliwanag po yun ng maayos. Halimbawa po, kung ating pong passage ay nakikita po natin doon patungkol sa pagpapatawad. No? So, maghanap po tayo ng mga verse ng Bible patungkol po sa mga forgiveness. Ano po? So, meron po akong inalimbawa dito patungkol sa forgiveness, yung Matthew 6:14 to 15. Okay, yan po. Isang halimbawa ko. Sabi dito, which says, for if you forgive other people when they sin against you, ano ba yun? Your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins. Yun po yung pong ano. So, diyan po, sa passage na yan, diyan ka hahanap ng mga points na dapat mong pag-aaralan. Okay? So, meron ka ng main points, no? Magkakaroon ka ng main points. Kailangan mo na rin ng application. Okay. So, ang application po ay nag-provide ng practical application for how the youth can apply the lessons in your lives. No? So, kung ano po ang ating natutunan, kanilang natutunan based sa napag-aralan, ay dapat itong i-apply sa kanilang buhay. Kung malinaw ang kanilang pagkakaunawa, mga kapatid, no, malinaw ang ating pagkaka-explain, mas naiintindihan nila at mas mai-apply pa po nila sa kanilang buhay. So, magiging matibay po ang ating mga kabataan. Hallelujah. Nung ako'y nasa Zamboanga City po, kasi church planter nga ho kami. Ginagawa kasi ng aking ama, meron kaming crusade, revival, seminars. Then after nun, iniiwan po ako. Ako'y high school pa lang po noon, mga 1993 or 1994. So iniiwan po ako noon, and then
yun, halimbawa may mga kabataan, ayun, yun po yung aking tinuturuan. No? Kasi marami po talagang simbahan na active po ang mga kabataan dun sa mga ministry like music, ganun, mga choir, no? Pero pagdating po dito sa outreach, parang kukunti po ang nagkukumit po doon. So dapat yun po ang ating kagaya nito, paggagawa ng lesson, yung application, kung anong naiintindihan. Kasi po, doon po doon po naka-focus ang Panginoong Diyos sa atin, no? Sabi nga Matthew 28, di ba? Sabi nga, go, di ba? Make disciples. So, halimbawa ako, yun po yung una ko natutunan, yung music, no? 1989, tumutugtog na ako. Pero minumulat po sa amin noon na talagang ito ay yes, gift, talent, binigay ng Panginoong Diyos, pero hindi pa talaga ito yung apat kong gampanin, yung aking ginagawa. Ang gagawin ko is to make disciples. No, halimbawa, gitarista ako, dapat mag-disciple ako ng gitarista din. Example ng ganon. So, yun po, ang ginagawa ko po noon, no, na tinuturuan sila ng salita ng Diyos, mayroong mga materials, mayroong mga process, may mga cycle or discipleship cycle, and then, yun, yun ang pag-a-apply ang mahirap. No? Kasi ikaw, kaya mo, pero yung ibang, lalo na ngayon mo lang nakasalumuhan, no? Minsan po, naiiwan ako sa isang lugar na 1 month, no? Depende po, no? Kasi summer lang po ako na tuwing nakakasama nun eh. Pag nagpa-plan kami ng church sa mga malalayo, and then, minsan 1 month, minsan 3 weeks, minsan 2 weeks, naiiwan po ako doon. And then, yun po, yung kung paano i-handle yung mga kabataan ay napakahirap po talaga. Kasi po marami silang pero pag nakuha mo na po, no? Halimbawa, kasi meron kang prayer, hindi nag-prepare ka pa, dahil gusto mong magamit sila. Alam mo, totoo lang, nung 3rd year ako, nung sa Zamboanga, ang daming youth, no? Dumami pa lang youth. Kasi nung youth dati ay kukunti lang. And then dumami, at least, at saka yung youth po ay ginamit ng Diyos para magkaroon, makoncrete po yung simbahan. Kasi yung simbahan noon, ay yung man tawag nun eh, sawali ba ang tawag nun? Basta hindi siya concrete. So yun po, nung that time, ang galing lang po ng Panginoon Diyos talaga dahil ang youth po ang ginamit. Ang ginawa ko, ginamit ko pong kami, ako ang nangunguna, gumagawa ko ng IGP or income generating project, no, kagaya ng ginawa ko ngayon dito sa aming church. Nagbilad kami kasi maraming isda doon, nagbilad kami. Tapos ang dami po, hindi kami nagbibilad. And then yung kita nun, yung half ng kita doon ay aming inaano doon sa concrete po ng church para hindi, kasi minsan nakikita kami sa lang kasi parang sawali yata ang tawag nun. So minsan yung iba pa ay yung pinagdidikitan ng mga kandidato ng mga for mayor, yung dinidikitan kasi pioneering ako, no? So yun po, napakaganda po na yung application kasi po gagana po talaga sa kanila kung naiintindihan nila na maayos and then may apply nila maayos sa kanilang buhay, meron pong paglago ang kanilang buhay. Kaya dito nga po sa aming church ngayon, halos lahat ng instrument, kasi pagdating ko dito, wala pong masyadong instrument. May instrument, pero mga luma. So pagdating ko dito, ang church namin ay kulang sa pondo. No? And then ang youth po, ang talagang unang ginamit dyan, nakabili kami ng mga guitar amps. Malalaki po ang aming guitar amps po. Mga 120 watts yung guitar, yung bass 500 watts. Mamahalin po siya. Pero youth po ang ang ginamit ng Panginoong Diyos pala, no, para mabili po namin. Kasi po ang youth po magaling, maraming iniisip, kaso lang kailangan mo lang po ng guidance. Kung naiintindihan nila, hindi na i-apply nila maayos, yung naiintindihan nila po, ay talagang gagana po talaga yan. Okay? So, ito po, kung ano po ang kanilang natutunan based sa kanilang pag-aralan ay dapat talagang mai-apply po nila yon. So, after ng conclusion po,
ay after ng application po ay meron po tayong conclusion. Yan. Ibig sabihin po, no, napaka-basic lang po nito. Kaso lang marami pong mga hindi nga po nila na-apply. Salamat po, no, dito sa ating lesson na atin po talagang or kung alam naman natin yan, pinaalalahanan po tayo, hindi po ito hindi po tawag yan aksidente na pinapalalahanan tayo or ginising tayo, no, kasi minsan out of way na po tayo dahil minsan ay sa dami nating alam, yun nga po ay minsan hindi na natin napapansin po ang ating gusto mangyari ng Panginoong Diyos sa paglilid po natin ng ating mga kabataan. So, conclusion po, yung pagtatapos. So, kapatid, okay pa po ba tayo? Clear po ba ako? O naiintindihan niyo po maging Tagalog? Opo, klaro po. Ay, salamat po, salamat. No? So, yun po, conclusion. So, pagtatapos, sabi din po, summarize the key takeaways and end with a call to action or a challenge. Yan. So ito ay maaaring pagsasagawa ng kung ano ang ating naiintindihan. Kung ano po nadidiscuss noon, nadidiscuss, yun po yung, kukuha tayong mga take away doon, no? Ito ay pagkuha o paghihimay-himay ng mga natutunan at gagamitin ito para magkaroon ng positive effect at paglago natin ng ating mga kabataan. So, conclusion po. So, step to develop a lesson po, pangatlo po ay, include question and activities. Yan, letter C or pangatlo po. Okay, nasusundan niyo po ba? Opo. So, C po, include question and activities. So, yun naman po ay ibibigay ko po after ng ating tawag nito. Kung siguro kung hindi natin ito matatapos ngayon, bubuuin ko naman po ang pagbibigay nito. So, meron din naman tayong kopya nito. Okay? So, C po, include question and activities. So, ano bang meron diyan? Yung pagtatanong at may mga activities. So, una po, as a leader, prepare a question that encourage discussion and reflection. Ayun. So, sa pamamagitan po ng mga pagtatanong natin, ng mga gating uri ng mga tanong, maaari pong maiintindihan po nila, or gising sila, no? Kasi gumagana ang kanilang isip kaysa nakikinig lang po sila sa atin, no po? So, iba po kasi yung iba po talaga yung meron tayong pagtatanong at meron tayong activities na ginagawa. At tulungan ng iba na pag-isipan ang kanilang mga iniisip at paniniwala. So ito ay maaaring humahantong sa isang mas malalim na pag-unawa sa paksang ating tinatalakay at maaaring makatulong sa pagsulong ng ating ng isang mas yung interactive po at nakakainggan yung talakayan. Ano po? So, prepare a question that encourages discussion and reflection po. Now, plan activities that reinforce the lesson. Yun. Iisip po tayo ng mga activities na makakatulong po sa ating mga tinatalakay. So, this could include group discussion or role playing, or creative projects. So, pagkatapos natin magturo ng isang aralin, ng lesson, so mahalaga po magkaroon ng mga activities na makakatulong po sa pagpapatibay ng natutunan, para hindi nila madaling makalimutan po kasi iba ho talagang merong activity, halimbawa, merong nasugatan pa, halimbawa, may palaro, something like that. Tapos nadulas, yun. Hindi ko makakalimutan yun dahil din sa lesson din, nadulas ako. Talagang maiintindihan ko niya.
So, ang mga activities po na ipinapagawa natin ay makakatulong sa mga sa ating mga kabataan, sa ating mga estudyante na matatandaan po nila at mas maunawaan po nila ang aralin sa pamamagitan ng lalo na pagsasabuhay ito sa iba't ibang paraan, no? So, malaking bagay po 'yun, mga kapatid. And then, so 3, example outline. So, ito na po. So, meron pong example outline na ginawa po natin dito, no? Patungkol sa tawag nito, sa mga lesson. So, meron pong interactive lesson, no? Halimbawa, interactive lesson, and then yan ang ano mo doon ay trusting God. So, ano po ba yung introduction natin doon? Trusting God. Halimbawa po. So, siguro po i-share po natin yung ating personal story of a time na you had to trust God. Diba? So, yun po yung introduction natin. Paliwanag tayo sa kanila na wala na ako noon, pero dahil ako pinagtiwala sa Panginoong Diyos, talaga ang galing po ng Panginoong Diyos sa buhay ko. Akala ko wala na talaga, pero dahil po ay yun, ganito ang nangyari sa aking buhay. Ganyan po. At least po ay yun po ang ating introduction. Ano po, at least maunawaan po talaga ng ating binabahagian. So, yung pagbabahagi ng isang personal na kwento ay maaari pong magbibigay ng inspirasyon sa iba na magtitiwala sila sa kanilang pananampalataya sa panahon ng kahirapan, no? At ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. So kung sa tingin nila na they are alone, abandon sila, pero ni minsan po hindi po tayo nag-iisa, no? Ni minsan po hindi po tayo naabandona. Ba yung Tagalog nun? Naabandona. So, meron pong Panginoong Diyos na lagi po nating kasama. All we need to do is dapat magtiwala lang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Ano po? So, maaari ring itong maging isang paraan upang pagnilay-nilayan kung papaano ka tinulungan ng Diyos sa nakaraan at patatagin ng iyong relasyon sa Diyos. So, meron po mga question po dito. Ano po? Question number 1. Can anyone share a personal experience where you had to trust God in challenging situation? Yun. Maaari, pwede kang magtanong sa kanila. So, pwede kang magtanong. And then, ang main point 1 dyan is, yun nga po, sa God, kasi po, sa yun ang pinaka-point natin. So, di ba sabi kaya dapat tayo first. So, sabi dito sa 6, trust in the Lord, all thy heart, and in thy own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, yun. So, understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, another question po, no? So, what does it mean to trust God with all your heart? Kasi, yun po sa sinasabi, no? Ano bang ibig sabihin ang pagtitiwala sa Panginoon Diyos ng buong puso? Paano po ito araw-araw ng may question po, mas idea po, trust God for so sa Diyos na sa Diyos na hindi for provision. So, ibigay tayo supporting first. Then, po, 25 to 30. Therefore, I say unto you, take wait lang.
Ipaki-ano nga po. Next po. Hello? Yun. So, sabi dito, therefore I say unto you, take no thought for your life that ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Sabi po dito sa ibang verse, no? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, no, shall be added unto you. So, yun po. Makikita po natin doon, no, na meron tayong supporting verse na dapat magtiwala po tayo sa Panginoong Diyos na He will provide everything na kung ano ang ating pangailangan. So, yun po. Basta ang gagawin po natin ay uunahin po natin siya. Pwede tayong maningil sa Panginoong Diyos. No, pwede tayong magsabi sa Panginoon Diyos, Lord, bakit hindi po nangyari sa akin to? Bakit hindi ko pa rin na natanggap yung aking mga hinihiling? No, sabi mo, pag nagtitiwala kami sa iyo, ay ibibigay mo lahat ng aking pangailangan. Ba't hanggang ngayon? No? Pwede ka rin sasagutin ng Panginoong Diyos na, bakit, anak, inuna mo ba ako? Yan. So, dapat po, kung meron tayong gusto mangyari sa ating buhay, kung gusto nating ibigay ng Panginoong Diyos sa ating buhay, ang ating mga pangailangan, dapat po unahin natin siya. Sabi niya. So now, meron ulit ang question para magkakaroon ka po ng puntos pa, no? Sabi ng tanong, how can we trust God for our daily needs, even when we face financial challenges or uncertainties? Yun. Di ba? So, makikita po natin dyan, no? Dahil nagtatanong tayo, paano ba tayo magtitiwala sa Panginoong Diyos sa ating mga pang-araw-araw na kailangan, kahit na nakaharap tayo sa mga challenges at sa kahirapan. No? So, kaya ilagay doon, no? Sa main point number 2 natin is trusting God's plan. Yan. So, trusting God's plan po. Main point number 3 na po. Yan, medyo nadidelay ang ating PowerPoint. So, klaro pa ba ako? O delay po ako? Hello po. Okay po. Okay po, Pastor. Okay po. Meron pa ba akong? Ayun. Malaki po. Salamat po. And then, main point 3 po is trusting God's plans. So, meron tayong verse magsusupport po kung paano magtiwala sa mga plano ng Panginoon Diyos. So, sa Jeremiah 29:11, no? For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Yun. So, yung yun. Meron pa isang question. How does knowing that God has a plan for our lives, lives impact or trust in Him? How can we surrender our own plans to His greater purpose? Yan. So, dapat magkakaroon tayo ng tanong po sa ating mga kabataan or mga estudyante upang mas lalo po nilang maiintindihan. Ano po, kung may mga interaction, halimbawa, para hindi naman humaba, no? Kung may isa o dalawa, pwede rin depende sa inyong oras po kung talagang kailangan maintindihan nila, ano po. Kung ano po ang dapat na maintindihan, pwedeng halos lahat sila. Pwede silang magsalita lahat kung meron naman tayong malaking oras. Okay?